Magandang umaga sa lahat. Ako si Angel May H. Renido at ang aming tatalakayin ngayong umaga ay tungkol sa Aralin 10 ng pamagat ay Wika, Kultura at Lipunan sa Mindanao. Bago tayo magsimula, alamin muna natin ang ating mga layunin. Una, natutukoy ang iba't ibang rehiyon sa Mindanao, probinsya at kabisera. Pangalawa, naiisa-isa ang mga probinsya ng bawat rehiyon sa Mindanao. Pangatlo, na ilalarawan ang Mindanao batay sa komunidad na kinabibilangan. So dito, matutukoy natin kung ilan ang mga rehiyon sa Mindanao, mga probinsya, at mga kabisera. Malalaman din natin kung ano ang mga kultura at mga kinagisnan ng mga tao na naninirahan sa Mindanao. Introduction. Ang Mindanao ay isang diversified na lipunan. Naninirahan dito ang mga Moro at Lumad na may sariling wika na sinasalita at kulturang isinasabuhay bago pa man dumating ang mga mananakop at tumagat. Dito, bago pa man dumating ang mga mananakop at tumagat ay meron na talagang wikang sinasalita ang mga tao sa Mindanao. At sa kabila ng mga pananakop dito ng mga dayuhan ay napanatili pa rin ng Mindanao ang kanyang pagkakakilanlan. Subalit, merong malaking pagbabago simula nung hikayatin ng mga pamahalaan ang mga Pilipino na naninirahan sa Luzon at Visayas na lumipat o manirahan sa Mindanao at ang Mindanao ay tinaguriang lupang pangako. Geographical na description. Ang Pilipinas ay isang archipelago na binubuo ng tatlong malaking pulo, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ikalawa sa malaking pulo ang Mindanao, kasunod ng Luzon. Ito ay matatagpuan sa pinakatimog na bahagi ng Pilipinas. Pinakamasaganang agrikultura na nagbibigay ng pinakamalaking supply ng pagkain sa buong bansa. Ang Mindanao ay masagana sa agrikultura, kaya ito ay ang nagbibigay ng pinakamalaking supply ng pagkain sa buong bansa. Ito ay matatagpuan sa timog na bahagi ng Indonesia at Malaysia. Nagbigay ako ng larawan para mas makita ninyo ng gusto. Mga border na nakapalibot sa buong kapuluan mula sa timog. Una, karagatan ng Sulu, Dipolog Strait, karagatan ng Bohol, Surigao Strait, Gulpo ng Leyte, karagatan ng Pilipinas, at karagatan ng Celebes. Ayon kay Wernstein at Simpkins 1964, itinala ang pagkakaroon ng matinding pagbabago sa demografiya at kultura ng Mindanao dulot ng malawakang migrasyon ng mga naninirahan sa Luzon at Visayas. Alam naman natin na ang pagmimina o migrasyon ay hindi nakakabuti sa ating kalikasan. Ito ay nagdudulot ng pagkasira sa ating kalikasan. Kaya ang mga tao sa Luzon at Visayas ay nahikayat na lumipat o manirahan sa lupang pangako o Mindanao. Ang hakbang na ito ay nagpababago sa socio-cultural na kalikiran ng pulo, lalo na ang pagkaroon ng malapit na interaksyon sa mga Moro at Lumad ng Mindanao. Nagbigay ako ng larawan. Ito ay distribution ng land area na bawat rehiyon at mga probinsyang napapabilang dito. Ito ay may sukat na 293 miles, 741 km, mula Hilaga papuntang timog at 327 miles or 521 km silangan papuntang kanluran. Ang palatandaan nito ay may peninsula sa timog tulad ng Davao at Gulpo ng mga Moro na hindi pantay ang hugis, forma at kalupaan at may bayin na iligan sa timog. Ang mahaba at semicircular na Zamboanga Peninsula sa kanluran na umaabot hanggang timog, kanlurang bahagi papuntang archipelago ng Sulu at Borneo at ang peninsula ng Cotabato at Siargao na umaabot hanggang timog at Hilaga. Nagbigay ako ng larawan para mas maintindihan ninyo ang aking tinutukoy. Patuloy naman tayo sa ang mga naninirahan sa Mindanao. Ito ay tanyag sa kanyang malikhaing kultural na pamanang kabilang sa mga etnikong grupo tulad ng Bangsamoro, Lumad at Kristiyano. Bangsamoro at Kristiyano ay may mga kanya-kanyang paniniwala at kultura na nanggaling pa sa ating mga ninuno o
Pangasinan at sila din ang may malaking ambag sa kultura ng Mindanao. Ang Pulo ay mayroong malawak na kabundukan, lambak, ilog at mga baybaying dagat na nagbibigay daan sa iba't ibang uri ng agrikultura, industriya at kalakalan. Mga halimbawa nito ay ang Lake Lanao na makikita sa Marawi, Mount Apo, Maria Cristina Falls at La Palmera Mountain Ridge na makikita sa Colombio, Sultan Kudarat. Mga pangunahing lungsod sa Mindanao ay Davao City, Cagayan de Oro, General Santos, Zamboanga City at Cotabato City. Iba't ibang wika at dialekto ang ginagamit ng mga tao sa Pulo kabilang ang Cebuano, Ilocano, Magindanaon, Chavacano, Tausog at iba pa. May mga tao din sa Mindanao na hindi lang isa dialekto ang kanilang alam, kundi alam din nila o natutunan din nila ang ibang dialekto. Hindi lang isa, dalawa o tatlo at higit pa. Kagaya ko, isa akong Hiligaynon, pero marunong ako magsalita ng dialekto ng Cebuano. At dahil din sa ating pakikipag-ugnayan sa lipunan, pakikipag-usap natin sa ating kapwa, at dahil doon, pwede natin matutunan ang iba't ibang dialekto dito sa ating lugar, sa ating lipunan, sa ating pulo. Sa datos na itala taong 2020, mayroong kabuuang populasyon na 26,252,442 ang Mindanao o 24.8% ng kabuuang populasyon ng Pilipinas. Meron ditong larawan na nagpapakita ng galaw ng paglupo ng populasyon sa loob ng mahigit 20 dekada. Ang populasyon ng Mindanao ay lumubo mula 670,833 patungo to 26,252,422 sa loob ng 117 na taon. Ang resulta ng census 2020 ay nagpapakita ng pagtaas ng bilang ng populasyon na umabot ng 2,116,667 o 1.79 growth rate mula sa nakaraang bilang ng populasyon na 24,135,775 taong 2015. So, dito nagpapakita na taon-taon dumadami ang populasyon ng mga tao sa Mindanao. At yun lamang po ang introduction, geographical na description at ang mga naninirahan sa Mindanao. At ang mga kultura ng Mindanao, mga rehiyon sa Mindanao, probinsya at sentro ay tatalakayin iyon ng aking mga kasamahan. Maraming salamat. Kultura ng Mindanao. Ang Mindanao ay isa sa mga pangunahing pulo ng Pilipinas. At may malalim at makulay na kultura na may mga impluwensya mula sa iba't ibang mga katutubo, relihiyon at kasaysayan. Ito ay tahanan ng iba't ibang mga grupo ng tao tulad ng Muslim, Kristiyano at katutubo. Tradisyonal na sining at kultura ng mga tribong katutubo sa Mindanao, tulad ng mga lumad. Ang mga lumad ay may sariling tradisyon na sining, awit at sayaw at gawaing likas. Ang mga ito ay nagpapakita ng malalim na koneksyon ng mga katutubo sa kalikasan at kanilang mga ninuno. Para sa pangkalahatan, ang mga lumad sa Mindanao ay pangkat ng mga katutubong tao ng Katimugang Pilipinas. Ang salita ay nangungulugan ng katutubo. May 17 pangkat ng mga lumad sa Pilipinas. Sila ay ang mga Eta, Bagobo, Banwaon, Laan, Bukidnon, Ibabawon, Hiligaynon, Mamanwa, Mandaya, Manguwaan, Manobo, Mansaka, Tagakaolo, Tasaday, Pipoli, Tiduray, at Opo. Sa katunayan, ay tinuturing silang mga marurupok na pangkat na nakatira sa kabundukan at mga baybay. At dahil sa pang-aapi sa mga katutubong lumad, ay naisipan ng mga manunulat na magsulat ng akda na maaaring pumukaw sa ating kaisipan at damdamin upang matulungan sila sa kanilang laban para sa kanilang mga karapatan na hinamak ng mga nasa pwesto ng pamahalaan
at mga tagalabas. Ang mga awit at tula tungkol sa lumad. Mga awit tulad ng Lumad sa Siyudad, Mindanao, at mga tula katulad ng Sa Tandang ni Beverly, Katutubo ni Tatay Remo Fenice, at Ang Mga Lumad ni Ronaldo S. Pino. Katutubong sayaw ng Mindanao. Makulay ang sining at kultura ng mga Mindanaon bago pa man dumating ang mga mananakop. Ay mayroon na silang sariling iniingatang pamanang lahi ng mga katutubo ng Mindanao. Kabilang dito ang tradisyon na sayaw ay sinasayaw tuwing mahalagang okasyon, mga awit at chants, mga oral na panitikan at iba pa. Tulad na lang ng binanog. Binanog ay isang sayaw ng mga hiligaynon na sumasalamin sa pagliligawan ng isang binata at dalaga na kung saan ay ginagaya ang binata at dalaga na kung saan ay ginagaya ang galaw ng ibon na banog. Singkil. Ang singkil naman ay isang sayaw ng mga Maranao at isang maharlikang sayaw na sinasayaw tuwing may mahalagang okasyon tulad ng kasal. Ito ay sinasayaw ng isang sultan at bay o prinsesa na dumadaan sa mga pares ng kawayan at sinasalamin ng sayaw ang hakbang ng pagsayaw ng may pag-iingat sa kilos sa kabila ng panganib. Pinapakita din nito ang elegance, poise at balance. Ang sayaw ay hinugot mula sa epektong darangin ng mga Maranao na interpretasyon naman ng Ramayana ng India. Nagsimula ang sayaw sa paligid ng Lake Lanao at ipinakilala ng Bayanihan Philippine National Folk Dance Company. Sayap. Ang sayap naman ay nagmula sa Salunay, Migsayap, Cotabato. Ayon sa alamat, mayroong estatwang bato ng isang babae sa lugar na ito na pinaniniwalaan nila na ito ay ang dalagang isinumpa dahil sa pagsaway sa kanyang mga magulang. Ang sayap ay tungkol sa isang maharlikang dalaga na ipinagkasundo ng mga magulang sa isang dato. Subalit ang bay ay umibig sa isang karaniwang binata at palihim na nakikipagkita si bay sa iniibig na binata. Ang ginagamit niya ay ang sayap o salakot upang itago ang kanyang sarili upang hindi siya makilala. Subalit siya ay nahuli ng kanyang mga magulang kaya siya ay sinumpa at naging bato. At ang sayap, ito ay sinasayaw upang magbigay babala at paalala sa mga kadalagahan na hindi dapat sundin ang kanyang mga yapak. Bubudsit, ito naman ay isang sayaw ng mga manoko na may daladalang kawayan at ginagaya nito ang kilos sa pagbabayo ng palay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Shenmei Alpeche at ngayon tatalakayin ko ang mga rehiyon sa Mindanao. Mayroong 6 na rehiyon sa Mindanao. Rehiyon 9, Zamboanga Peninsula. Rehiyon 10. Rehiyon 11, mga rehiyon ng Davao. Rehiyon 12, Socsargen. Rehiyon 13, Caraga. At ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang mga rehiyon sa Mindanao ay binubuo ng 27 mga probinsya, 33 mga syudad at 422 munisipalidad. Ang kabuang mga barangay ay 10,084. Rehiyon at ang sentro. Ang pulo ng Mindanao ay isang masaganang lupain. Iba't ibang produktong pang-agrikultura ang matatagpuan sa bawat rehiyon. Mga produkto ng Rehiyon 9. Rehiyon 10. Mga produkto ng Rehiyon 11, Rehiyon 12, at ang mga produkto ng Rehiyon 13. Pinagmamalaki ng bawat rehiyon ang mga produktong agrikultura, likang sining, mga tradisyon at paniniwala sa pamamagitan ng mga selebrasyon tulad ng festivals. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga festivities na isinasagawa sa iba't ibang rehiyon ng Mindanao.
Kaamolan Festival, isang selebrasyon sa pagkatatag ng probinsya ng Bukidnon taong 1917. Ito ay sinasagawa mula Pebrero hanggang Marso 10 bilang selebrasyon sa 7 katutubong grupo ng Bukidnon. Ang Bukidnon, Higaonon, Talandig, Manobo, Matigsalog, Tigwahanon, at Umayamnon, mga lumad na naninirahan sa Bukidnon. Ang kaamulan ay mula sa salitang amul na ang ibig sabihin ay magtipon, to gather. Ang pinakalayunin nito ay para sa ritual ng pagiging dato, seremonya sa kasal, ritual ng pasasalamat sa masaganang ani, kasunduang pangkapayapaan ng bawat tribo o sabay-sabay na paggunita nito. Kalibungan Festival. Ang kalibungan ay mula sa salitang Minovo na nangungulugang magtipon together o festival ay opisyal na selebrasyon ng probinsya ng Cotabato bilang selebrasyon sa pagsasama-sama ng tribe people, ang Muslim, Kristiyano at Lumad. Ito ay isang linggo ng selebrasyon ng mga katutubong sayaw, representasyon ng kultura at tradisyon ng mga taga-Cotabato. Limpopo Festival. Ito ay taunang selebrasyon tuwing buwan ng Agosto bilang selebrasyon sa mapayapang pamumuhay ng three people, ang Muslim, Kristiyano at Lumad ng Kidapawan. Ito din ay pasasalamat sa masaganang ani ng mga produktong agrikultura, lalo na ang mga prutas. Diyandi Festival. Ito ay mula sa wikang Higayon na Diyandi na nangungulugang selebrasyon o pasasalamat. Ito ay sinasagawa bilang pasasalamat sa mabuting pamumuhay sa buong taon. Ang kabuuang selebrasyon ay umiikot sa pagsasanib ng katutubong kultura ng mga Higayon ng Iligan at pananampalatayang Katolisismo. Tuna Festival. Ito ay selebrasyon sa pagkatatag ng General Santos City bilang tuna capital ng bansa. Ito ay upang isulong ang turismo ng lugar at ipagmalaki ang natatanging yamang kultura ng mga naninirahan dito. Ito ay isinasagawa tuwing unang linggo ng buwan ng Setyembre. Alam niyo ba na ang Mindanao ay kilala rin bilang sa tawag na The Land of Promise? Dahil ito'y mayaman at sagana sa likas na yaman at iba't ibang variety ng hayop insektong naninirahan dito. Mga paa, hiwagayway, ang mga kamay, papuri sa kalangitan, araw, buwan at kalikasan. At doon lamang nagtatapos ang aking pag-uulat tungkol sa rehiyon sa Mindanao. Maraming salamat po. Nanampalataya din ang mga malalaking bahagi ng Mindanao sa Kristyanismo. Ibig sabihin, hindi lang Muslim ang nanirahan dito sa Mindanao. Meron ding Kristyanismo. Katulad ko, isang Kristyan na nanirahan dito sa Mindanao. Mababanag ang impluensya ng Kristyanismo sa lipunan sa pamamagitan ng mga selebrasyon ng pista bilang pagbigay-pugay at pasasalamat sa mga patrong ng isang lugar. Ibig sabihin, bilang isang Kristyan, ang Maguindanao, Cotabato, Lanao del Sur at Sulu ay kilala bilang Moro. Ang Islam ay nagdadala ng malalim na impluensya sa kultura ng mga taong yumayakap sa reliyon Islam. Ibig sabihin, ang Islam ay isang reliyon na nag-impluensya sa kultura ng mga taong yumayakap sa reliyong Islam. Maliban sa Islam, tradisyon at paniniwala ng Mindanao. Una, reliyon. Ang Mindanao ay tahanan ng mga Pilipinang Muslim na nananampalataya sa reliyong Islam. Ibig sabihin, ang Mindanao ay tirahan ito ng mga Muslim at ang kanilang reliyon ay Islam. At ang mga lugar nito tulad ng Maguindanao, Cotabato, Lanao del Sur at Sulu ay malaking populasyon ng mga Muslim na kilala bilang Moro. Nagselebration din kami ng pista bilang pagbigay-pugay at pasasalamat sa patron ng isang lugar. Sunod, paghahabi. Ito ay bahagi ng mahabang kasaysayan ng Mindanao at pang-aaraw ng pamumuhay ng mga ninirahan sa Mindanao, lalo ng mga katutubo. Ibig sabihin, ito ay isang
proseso na sinasala ang mga sinulid sa isang group. At ito ay isang pang-araw na pumuhay ng mga nanirahan dito sa Mindanao. Sa silangang bahagi ng Mindanao, matatagpuan ang mga katutubong agusan Manobo, Madaya, Higaonan Manobo, Pagubo at Tulaman ay gumagamit ng abaka bilang pangunahing material sa paghahabi. Ibig sabihin, ang agusan Manobo, Madaya, Higaonan Manobo, Pagubo at Tulaman ay gumagamit ng abaka upang gumawa ng isang tela sa paghahabi. Iba-iba ang proseso ng kanilang ginagawa, tulad ng paglalagay ng kulay sa tela na nagawa mula sa abaka. So, mahirap din ang paggawa ng abaka. Ito ay marami ding proseso upang paglalagay dito ng kulay sa tela. Nilikha ng mga Mandaya ang kanilang ikat abaka cloth na tinatawag na dagmay. Ibig sabihin, ang ikat abaka cloth ay tinatawag nila itong dagmay. Samantala naman, ang pagupo ay nahabi ang kanilang inabal cloth mula sa abaka at kinapalayan sa prosesong pagtitina or dye. Sa bahagi naman ng Timog Cotabato, matutugtuan ang bilaan at tibuli ng mga habi. Sila ay parehong gumagamit ng hibla ng abaka, ang dalawang tibo sa paghahabi. Ibig sabihin, ang bilaan at tibuli ay pareha lang gumagamit ng hibla ng abaka. Ginagamit nila ito ng ikat ng pagtitina or dye. Ang tilang nahabi ng bilaan ay tinatawag na mabaltabi. Samantalang ang tibuli naman ay tialak. Sapagkat naniniwala sila ang pattern ng disenyo ng bawat tela ay pinagkakaloob ni Pu Dalu, ang diwatang tagapangalaga ng abaka. Kaunarang bahagi ng Mindanao. Ang Zamboanga, Lanao at Maguindanao, matatagpuan ang mga komunidad ng mga habi ng Subanen, Maranao at Maguindanao. Ang Maranao at Maguindanao ay kapang gumagamit ng sin at bulak at gumagamit ng anilinday sa pagtitina o pagdagdag ng kulay. Ibig sabihin, ang Maranao at Maguindanao ay kapang gumagamit ng sin at bulak at gumagamit din sila ng anilinday upang madagdagan ang kulay na kailang ginagawa sa paghahabi. Ang mabubuong tila ay nagamit sa paggagawa ng malong na ginagamit ng buong komunidad. Ibig sabihin, ang mabubuo nilang tela ay ginagawa nito sa pamamagitan ng malong upang magamit ng komunidad. Ang Subanen naman ay gumagamit lamang ng abaka. At ang produkto nito ay tinatawag ng gampok palaw na ginagawang palda ng mga kababaihan. Ibig sabihin, ang Subanen ay tinatawag ng gampok palaw upang may kagamitan ang isang babae at ito ay isang palda. Sunod sa mga isla ng Julu at Basilan. Sa dulong bahagi ng katimugan ng Pilipinas na tinatawag ng Archipelago ng Sulu, matatagpuan ang dalawang makulay na komunidad ng mga habi ng Yangkan mula sa Sulu at kausog ng Julu. Ang mga Yangkan ay kilalang isang pinakamahusay ng mga habi katutubo. Ibig sabihin, ang Yangkan ay isang kilalang dito sa Pilipinas ng mga habi ng katutubo.
At gumagamit din sila ng elite na teknik sa paghahabi tulad ng tapestry, weave, at multi-technique. Ang mayangkan sibutangan ang may pinaka-detalyang disenyo at pattern bilang headscarf at waistcarf. Ibig sabihin, ang yakan sibutangan ay may pinaka-detalyadong disenyo at pattern bilang headscarf at waistcarf. Ito ay isang pinakamahusay ng paghahabi dahil ito ang gumagamit ng headscarf upang mapatunayan nila na isa silang magdirigla at isa isang matapang na sundalo. Isang halimbawa ng tapestry weave. Ang disenyo o paglikha ng buong lamang sa isipan ng manghahabi habang isasagawa ang paghahabi. At yun naman at maraming salamat ay ginagamit ng mga Pilipino sa ating bansa. Samantala, ang mga tausog ay namika ng peace chapit, isang headscarf na sinusuot ng mga kalalakihan, lalo na ng mga mandirigma. Example na lang sa World War II. Maraming mandirigma. Magandang araw sa lahat. Ang aking pong tatalakayin ngayon ay tungkol sa Region 9 o Zamboanga Peninsula at ang tatlong probinsya nito. Ito ay ang mga Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibuyan. 5 dahilanan kung bakit umangat ang Zamboanga Peninsula. Unang dahilanan, pang-ekonomiyang kalagayan. Pangalawa, kultura at tradisyon. Pangatlo, pangkapaligiran at kalikasan. Pang-apat, hamon at solusyon. At panglima ay potensyal para sa kaunlaran. Una, ang pang-ekonomiyang kalagayan. Ang Zamboanga Peninsula ay mayaman sa likas na yaman tulad ng agrikultura, mga produktong pangisdaan at mga likas na atraksyon tulad ng mga beach. Pangalawa, kultura tradisyon. Ang kultura tradisyon sa Region 9 o Zamboanga Peninsula ay may malalim na kaugnayan sa kasaysayan at mga impluwensyang mga tribo at kultura na ninirahan dito. Ang mga tribo tulad ng Subanin, Tausog, Chabacano at iba pa ay nagbibigay ng kulay at pagkakaiba sa kultura ng rehiyon. Isang Malay at iba pang tribo at etniko. Pangatlong dahilan, pangkapaligiran at kalikasan. Ang Region 9 o Zamboanga Peninsula ay may mahalagang papel sa pagkapaligiran ay kalikasan dahil sa kanyang likas na yaman at makasaysayang lugar. Ang rehiyon ay may malawak na kagubatan, mga ilog at mga pamansang parke na nagbibigay ng tirahan sa maraming uri ng mga hayop at halaman. Pang-apat, hamon at solusyon. Ang Zamboanga Peninsula ay nahaharap sa ilang mga hamon at salukuyan, ngunit mayroong mga potensyal na solusyon upang matugunan ang mga ito. At mga hamon. Una na rito, iligal na pagtuturoso at pangingisda. Ang solusyon ay ang pagsagawa ng mahigpit na pagpatupad at pagpapatibay ng mga batas laban sa iligal na pagtuturoso at pangingisda ay may mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng kagubatan at mga karagatan. Pangalawang hamon, pagbabago ng klima. Solusyon, pagsagawa ng mga hakbang tulad ng pagpapalakas ng mga infrastruktura laban sa baha, pagtatanim ng mga puno, pagpapalakas ng mga programa. Magandang araw po, ma'am. Ang aking pong tatalakay ay tungkol sa Region 10 sa Hilagang Mindanao. Ang Region 10 na kilala bilang Northern Mindanao ay isang mahalagang bahagi ng Mindanao sa Pilipinas. Binubuo ito ng 5 lalawigan, kabilang ang Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, at Misamis Oriental. Ang rehiyon ay may malaking kontribusyon sa ekonomiya ng bansa dahil sa likas na yaman at agrikultura, industriya at turismo. Mga nakapaloob nito, mga probinsya sa Hilagang Mindanao, pag-ekonomiyang kalagayan, kultura at tradisyon, pangkapaligiran at kalikasan, mga hinaharap at hamon at solusyon. Una, ang Hilagang Mindanao ay binubuo
Ang Hilagang Mindanao ay mayaman sa kultura at tradisyon na nagpapakita ng kalagahan ng kasaysayan at identidad ng mga lokal na komunidad sa rehiyon. Narito ang ilan sa mga elementong kultura at tradisyon sa Hilagang Mindanao. Sayaw at musika, kasuotan, pamahiin at ritual, pagkain at kultura, festival at pagdiriwang. Pangkapaligiran at kalikasan. Ang pangkapaligiran at kalikasan ay Hilagang Mindanao ay may malaking kaugnayan sa kabuhayan at kultura ng mga residente sa rehiyon. Narito ang ilan sa mga mahalagang aspekto nito. Biodiversity, kagubatan, paganda sa kalamidad. At mga hinaharap na hamon at solusyon. Mga hamon. Ano ba ito? Ito ay deforestation at illegal logging, polusyon sa lawa at ilog, kahirapan at kakulangan sa kabuhayan. Unahin ang deforestation at illegal logging. Ano bang solusyon? Ang mas mahigpit na pagpatupad ng batas sa laban sa illegal logging, pagpatupad ng deforestation at afforestation program. Pangalawa, sa tubig. Ang pagsagawa ng malawakan kumpanya laban sa polusyon, pagpatupad ng mga regulasyon sa waste management as water treatment. Ang papatupad ng mga programa para sa livelihood development, skills training at job creation para sa kahirapan at kakulangan sa kabuhayan. At yan ang po at maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa Region 12 or kilala bilang Soxargen. Ang Soxargen ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Mindanao at mayroon itong acronym na ang kahulugan ay South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos. Meron din itong 4 na probinsya at kabilang ang isang highly urbanized sa syudad o kilala natin ngayong bilang General Santos City. Meron din itong 45 munisipalidad at 4 na syudad at ito ay ang Kidapawan City, Tacurong City, General Santos at Coronadal. At meron din itong kabuuang bilang na 1,100 at 75 barangay. Ang sentro ng rehiyon ng Soxargen ay ang Coronadal at meron itong 4,900,000 at 1,486 o 18.67% na kabuuang bilang ng populasyon sa Mindanao. Ang aking susunod na tatalakayin ay ang BARMM or ang tinatawag na Bangsamoro for Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang BARMM ay binubuo ng 5 probinsya at ito ay ang Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Ito rin ay mayroong 116 na munisipalidad, 2 syudad at may kabuuang bilang 2,400 at 70 barangay. Noong ika-15 ng Disyembre sa taong 2020, sa BARM ay nagdagdagan ang syudad matapos mailipat ang Cotabato City sa jurisdiction ng rehiyon batay sa 2019 o 2019 ng Bangsamoro Autonomy Tribeside. Ayon sa 2020 census o 2020 ay mayroong 4,000,000 at 400 at 4,288 o 16 na punto at 78% ng kabuuang populasyon. Ang BARMM sa kabuuan ng Mindanao. Sila rin ay pumapangalawa sa pinakamabilis na pag-angat sa ekonomiya sa Pilipinas. Sila rin ang nangunguna sa fisheries production na mayroong 346 na punto at 42 metriko tonelada o 28% bilang largest contributor sa Pilipinas. Ipinagmamalaki din ni Chief Minister Ahod Ibrahim noong ika-2021 na nakapagtala ang BARMM ng 80.2% ng pag-angat sa produksyon ng agrikultura at pangingisda sa buong Pilipinas. Ang aking huling tatalakayin ay ang Caraga Region. Ang terminong Caraga ay nagmula sa wikang Visayan na kalagan na nagmula sa salitang ugat na kalag na nangangahulugang kaluluwa o tao, an na nangangahulugang lupa. Ang kalagan ay mayroong mahabang kasaysayan bilang mga matatapang at walang kinakatukunan ng mga tao. Kaya sila ay tinagurian sa mga matatandang salaysay na lupain ng matatapang at walang kinakatukutan ang lugar na ito. Ang
Ang rehiyon ng Caraga ay nabuo sa pamamagitan ng 7,900 at isa noong ika-25 ng Pebrero sa taong 1,900 at 75 sa Batas Republika. Ito ay binubuo ng 5 probinsya at ito ay ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Sur, at Surigao del Norte. Ito rin ay mayroong 67 munisipalidad, 1,300 at 8 barangay, at ang sentro ng kanilang syudad ay ang Butuan City. Sa kabuuan, ang Mindanao ay isang mayaman at makulay na pulo na may kahalagaan sa ekonomiya, kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ilan lamang sa mga aspeto ng kulturang Mindanao. Mahalaga na tayo ay maging bukas sa pag-unawa at pag-aaral ng mga kultura ng iba't ibang mga rehiyon sa Pilipinas upang maipakita natin ang respeto at pagpapahalaga sa kanilang mga tradisyon at identidad. Muli, dito po magtatapos ang aming presentasyon sa kabuuan ng ika-10 aralin sa wika at kultura sa mapayapang lipunan. Naway kayo'y nakapulot ng mga bagong kaalaman. Yun lamang po at maraming salamat.